bawat araw ko ay makulay. Kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay, si Kristo ang hinahanap at tinatawag. Lumbay ng puso ko, dagling napaparang, pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay, si Kristo ang hinahanap at tinatawag. Lumbay ng puso ko, dagling napaparang, pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Pagkat Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Salamat po. Salamat po, Nanay Mirna. Ang susunod po magpapahayag ay ang guro ng mga choir, si kapatid na Gloria. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay ang Diyos. Mihingal-hingal pa po, kararating ko lang. Alam niyo po, talagang tunay na napakahiwaga ng ating Panginoon. Tayo ang nagpaplano, subalit siya ang nagpapatupad ng bawat nating pinaplano sa ating buhay. Kadalasan po, kung ang plano mo'y ganito at hindi naman ito yung plano niya, hindi rin makakaroon ng katuparan yun, anuman yung minithi mo, kung hindi iyon ang plano niya sa iyo. Kahapon po ay araw ng Divine Mercy. Alam niyo po ba yon? Kahapon? Napakadakila po ng ating Panginoon. Ilang araw pa po noon, yung pong aking mga kasamahan, nag-schedule po sila na pupunta ng Quezon Province. Doon po ba sa kamay ni Jesus? Ngayon po, ipina-schedule ko po yun. Ang sabi ko, i-postpone natin yung pagpunta ng kamay ni Jesus ng Friday. I-postpone natin, huwag natin ituloy ng Friday sapagkat busy po kami. Unang-una po, yung choir, meron po kasi nga mga awit ng mga nagmahal na araw na yan. Sa madalit salita po, hindi kakayanin ng aming schedule. Gayong ako rin po, ay meron po akong gampanin na gabi-gabi, nag-judge po kami sa mga singing contest. Sabi ko po, pinakamaganda, schedule natin ng Sunday, ang pagpunta natin doon sa kamay ni Jesus. Dahil ano din po ako, dahil hindi ko pa po alam kung ano ba ang meron doon sa lugar na yon. Ngayon po, in-schedule po nila ng Sunday ang pagtungo po namin. Hindi ko po alam, yung palang Sunday na yon ay araw po ng Divine Mercy. Kami pong Divine Mercy Choir ang nataon, hindi po nataon, kundi sadyang naka-schedule ng araw na yon na umawit doon. Dahil nga po, di po ba, tayo po ay mga kapatirang Divine Mercy at dito po sa dakong ito, wala po tayong ibang tinataas kundi ang dakilang Ama sa pangalang Divine Mercy na turingan. Alam niyo po, ang sabi ko po ganito, Diyos ko, papaano ko iiwan ngayon ang gampanin sa simbahan? Gayong araw pa naman ng Divine Mercy, ang lahat ng mga alagad, kaps, kapatiran ay magpuprosesyon, aalis dito ng 5 o'clock upang tumungo sa ating pong parokya at doon po ay umattend ng mass. Napakahirap po pala na sa oras na yun, ang sabi ko, papaano ko makakaalis? Gayong ang usapan po namin ng aming mga kasama, susunduin nila ako sa simbahan ng alas 7 ng umaga. Siyempre po, medyo ako dahil papaano ko nga ba iiway gampanin ko? Napakahalagang araw pa naman
Divine mercy pa naman. Yung araw na yon na dapat ay kakaiba, sadyang kakaiba sa mga nakaraang Sunday na kung pag maawit kami. Ito po ay special na araw. Ngayon po, dumating na po yung oras. Subalit nung pa po, nagdadasal ako, ang sabi ko, Panginoon, hindi ko po alam kung ano gagawin ko. Hindi ko naman maipapuspon dahil akto na naka-schedule na yung araw na yon. Paano ako aalis ng alas 7? Gayong ang misa halos inumpisahan po ng 6:30. Ngayon po, sa loob po ng 30 minutes na yon, ano pa lang ang makakanta namin? Nandoon ako. Sabi ko, sige, bahala na. Dumudulog ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, kung ano po ang kalooban mo, kung kalooban mo ako'y masama sa gawain na yon, doon, sa pupunta na yung masasama ako. Subalit kung kalooban mo na marapat na dito ako sa simbahan sapagkat ang araw na ito ay napakahalaga para sa iyo. Kumbaga sano siya po ang maghari sa akin. Ngayon po, 7 o'clock na. Usapan po namin 7 o'clock. Nakakanta na po kami ng entrance song. Pagkatapos nakakanta na kami ng Panginoon Maawa Ka at yung pong luwalhati. Ngayon, bago po yung pindiraktis ko po sila, ang sabi ko kay kapatid na Leng, o kapatid, ikaw na ang bahala. Subalit, total na practice na. Subalit, andun pa rin po yung kabog sa aking dibdib na pag-aalala na may takot po ako na hindi ako marapat umalis. Ngayon po, sabi sige kapatid, ako na bahala. Yung mga kasama ko, ganun din, ayusin nyo ha, kasi ganito. Paano ka po pa mapapalagay na alam mong may gampanin ka, iniiwan mo, ano po? Ngayon po, dumating na yung saktong alas 7. Inaantay ko yung mga kasama ko, wala pa. Pero nagdadasal po ako, sabi ko, Diyos ko po, ako sana mamaya pa sila dumating, sana mamaya pa sila dumating. Dahil alam ng Panginoon yung nasa puso ko, nung ayaw kong umalis. Ngayon po, inabot na po ng 7:30. Nag-homily na yung pare, tinext ko lang, asan kayo? Sabi nila, 7:30. Sumabog yung gulong naplat. Di ngayon po, sabi ko, naku Panginoon, yan po ang kahiwagaan ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, siya ang gumagawa ng lahat ng kadahilanan. Katulad po nun, kung hindi pumutok yung gulong, matutuloy kami alas 7 aalis. Ano po mangyayari? Maiiwan ko po yung mga kasama namin na habang sila ay nagpupuri sa ating Panginoon, ako naman po yung nasa biyahe. Di po ba, masyado ang guilty po ako sa aking sarili nung gano'n dahil iniwan ko ang Panginoon sa oras na gampanin ko para sa Kanya. Habang nakaganyan po ako, habang kumakanta kami, nagbibit po ako, 7:30 na, pumutok nga raw po yung gulong. Siyempre po, paano ka makakalakad? Sa bugang gulong. Ang ginawa po, ipina-vulcanize ang gulong. Sa madalit salita, na-atraso po na ng atraso ang aming lakad. Yung usapin namin na 7, naging 8:30 po. So natapos po namin yung buong misa, nakaganap po ako sa gampanin ng Ama at the same time nakasama po ako kung saan man po yung dapat namin puntahan. Di po ba napakadakila ng Diyos? Alam niya kung ano yung nasa puso mo. Hindi pwedeng paglihiman ng ating Panginoon. Doon na po. Saktong siya po talaga. Pagdating po namin doon sa lugar na yon, mag-aalas 4. Nakita ko po yung aakyatin na ubod ng taas. Sabi ko po, Diyos ko, paano kakayanin ito? Tumataas pa naman presyon ko. Mainit po. Mainit po talaga. Hindi ka po pwedeng, mapakainit po. Iba po talaga. Sakto, pag-upo namin doon sa bisita, sabi po nung may nagpapamigay pong sobre, mag-offer po kayo kahit konti lang. Binigyan po kami ng tigis-tigisan sobre. Nang mayari po ang misa, sa madalit sila, naka-attend pa po kami ng napakagandang misa nung araw na yon. At pere-pareho naman po ang mas, di po ba? Araw din po ng Divine Mercy, kahit saan po yan, yun po ang ihohomily ng pare. Pagkayari po namin, eto na, lumabas na po kami ng simbahan. Aakyatin na po namin. Bawat istasyon po, kasi hindi, ang pag-akyat mo po doon, hindi po isang diretsong tuwid na gano'n, hindi po tataas po nung hakbangin. 300 plus, 350 yata or higit kumulang, ganun po yung akyatin mo na napakataas. Akyatin mo gano'n, pagkatapos patag. Akyat na naman, patag bagya, akyat na naman kada istasyon. Pinipilit ko po talagang makayanan. Habang ako po ay umaakyat na ganyan, gumaganyan po yung tibok ng puso ko na napakahirap po dahil po mainit nakapayong pa po ako. Pagdaka po doon nangungusap po ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu. Sabi ng isang kasama ko, kahirap naman Hindi po ako kumikibo pero hindi niya alam na sa akin pong kaisipan, meron na pong tinuturan ng ating Panginoon na
Anak, ganyan ang tao. Di po ba masyado tayong reklamador? Masyado tayong reklamo ng reklamo sa ating buhay. Bakit ko po yun nasasabi? Ganyan po kasi ako sa dati kong buhay. Reklamo ako ng reklamo. Ang sabi ko nga sa Panginoon, bagong taon, kasalukuyan pong pumuputok ang mga paputok. Ang sabi ko sa ating Panginoon, Panginoon, bakit ba ako'y binuhay mo pa? Gayong ganito lang din naman palang buhay ang ibibigay mo sa akin. Sapagkat naghahanap po ako ng buhay na yung hindi ganito kahirap. Sinusumbatan ko po ang Panginoon. Sabi ko, bakit ganito ang buhay ko? Buti pa hindi mo na ako binuhay.